Kapahamakan ang kahihinatnan nila, sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya, at ang pinag-uukulan lang nila ng pansin ay ang mga bagay na panlupa. Na ang pagtatagumpay ng masama ay maikli at ang kagalakan ng di banal ay sandali lamang. Bagaman ang kanyang karilagan ay napaiilang lang hanggang sa langit at ang kanyang ulo ay umaabot hanggang sa mga alapaap, gayon may matutunaw siya magpakailanman na gaya ng kanyang sariling dumi. Silang nangakakita sa kanya ay magsasabi, nasaan siya? Siya'y mawawala na gaya ng panaginip. Kapag namatay ang masama, namatay na rin ang kanyang pag-asa. Have you ever read someone's mind just by looking at their faces and smiles? No. We are not capable of exactly doing that. To completely know someone just by that. We sometimes focus on what we see with our naked eyes and on thinking about what others are capable of. We also consider how others might see us as well. Some of us compete with others' achievements. Whenever they make a single step, they often rely on what others think about them and their actions rather than on achieving their goals. Hence, in that sense, we build our lives. Even if we fail at times, we should keep going. Others fail because they lack investment in hard work and lack focus on what is ahead. Others do not believe in themselves. They lack the needed self-confidence. But most of all, they fail because of the absence of God in their lives. Real success is not based on how materially wealthy or how much possession a person has. Success is not just hard-earned money or a high job position. Success is seen through happiness, contentment, and humility. Success can be in true peace, in a happy marriage, in a healthy family, and in those who have God in their lives. They fully trust in Him, seek His guidance, submit themselves to Him, and patiently await what God will reward them in His own time. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang mga bagay na ito'y idaragdag sa inyo, na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto, kundi ng mahalagang dugo, ang dugo ni Kristo. May nagpapakayaman gayon may walang anuman. May nagpapakadukha gayon may malaking kayamanan. Ang katubusan sa buhay ng tao ay siyang kanyang mga kayamanan. Nakakamtan natin ng isang kayamanang walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit. Pagdating ng araw na yaon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati tulad ng kanyang katawan sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Ang Panginoon mismo ang mauuna sa iyo. Kasama mo, hindi kanya kailanman iiwan, hindi kanya kailanman pababayaan. Kaya huwag kang matakot, huwag kang mawalan ng pag-asa.